Once again, this is Heart to Heart with Mama Colleen. Good afternoon po! Hello! Ayan, itago na lamang po natin siya sa pangalang Rachel, 32 years old. Good afternoon, Rachel! Hi! On air ka na. Ayan, good afternoon, Rachel! Kumusta ka? Nasaan ka ngayon? On duty po ako ngayon, ma'am. Uy! On duty pala. Ako. Alright. So hindi ko natatanungin yung trabaho mo bilang tinatago nga natin kung ano ba ang pagkakakilanlan ni Rachel. So once again, si Rachel po ay kasal or single or nasa relasyong itinatago. Ano ka doon? Live-in, ma'am. Live-in. Ayan, ilang taon na kayo nagli-live-in? Almost 4 years po, 4 na taon. Pero una sa lahat, paano mo nakilala itong ka-live-in mo? Ba't nauuso yung live-in muna, no? Nauuso yung live-in muna bago kasal. Bakit? Oo. Una sa lahat, paano mo nakilala itong ka-live-in mo? Bali, ma'am, suki ko siya sa isang online shop. Uy, nag-online shop ka. Ano mga binibenta mo? Mga military supply lang, ma'am. Oh, wow. So, suki mo siya sa online shop mo, military. So, ibig sabihin, men in uniform to. Yes po, ma'am. Okay. So, paano nagsimula? I mean, nagsimula syempre sa pamain po. Paano niya na-mine, nabingwit ang puso mo, pati yung puso mo in-mine? Paano nagsimula? Nagsimula po kami, ma'am, sa chatting, ganun, ma'am. Saan? Tapos kinuha na niya yung number ko. Okay. Tapos yun po kami nag-umpisa. Pero anong pagpapakilala niya sa'yo? Yun na po. Isa po siya in uniform, ma'am. Oo. Hindi naman po siya nagsinungaling dasay. Oo, men in uniform. Pero yung estado niya sa buhay? Single po naman, yung pakilala niya before. Mukha ba siyang single? Opo, ma'am. Talaga? Mukha naman siyang single. So anyway, teka lang. Single naman talaga siya. Oh, single talaga siya. Hindi kasi, di ba, sorry hindi ko nilalahat ito mga ka-winner. Sorry na rin, Rachel. May mga, medyo may doubt, parang ano lang yan meron akong, personal lang to ni Mama Colleen, opinion ko lang to. Kapag medyo hindi ako go sa basketball player nung college ako, kasi may paniniwala ako na pag basketball player. Literal, 'di ba? Maraming chicks. So, again, akin lang 'yon, hindi ko nilalahat. Nung college din yun yung thinking ko nung college. Hindi naman ako college. Tapos ngayon, sa men in uniform, minsan marami na rin tayong may mga nakausap na rin tayo na nagpakilala na single pero hindi naman pala. Pero sa kaso mo, single talaga siya. Opo, ma'am. Okay. Buti naman. Kinaklaro lang natin. So anyway, nakilala mo siya, single siya. So, paano niya na-mine pati ang puso mo? Yun nga po, nag-umpisa po kami sa tawagan, sa chatting, ganun po. Tapos hanggang sa, nagkahulugan naman po. Sakay nahulog. Charot. Nagkahulugan. Gumaan ang pakiramdam. Ano na? Sa maling tao, ma'am. Sa maling tao, bakit? Sabi mo single, malalaman natin kung bakit. So anyway, marami na siyang nabili sa'yo, tama ha? Yes po. Oo. So, hanggang sa pati ang puso mo, na-mine niya na, correct? Opo, ma'am. Gaano katagal yung naging ligawan stage ninyo? Umabot din po kami ng mga 9 months, ma'am. Ang tagal din! Ba't umabot ng 9 months? Oo. Anong paniniwala mo nun? Bakit 9 na buwan pang umabot bago mo siya sinagot? Para sa akin, ma'am, dahil nga po dun sa nature ng trabaho niya, mas inalam ko pong mabuti. Kung talagang wala ba kang sasagasaan na tao, or may maapektuhan ba. So, kumuha ka ba ng bago po ako nag-decide. Kumuha ka ba ng Senomar?
Hindi pa naman po ako umabot sa point na yun, ma'am. Hindi naman. So, paano mo in-stalk? Paano mo inalam para kumampante ka ng mga panahon na yon? Ano yung paraan mo? Turuan mo daw yung iba na nakikinig po ngayon. Naman na pumupunta siya sa bahay namin. Tapos pumupunta na rin po ako sa bahay nila. Tapos nakakasalumuha ko po yung mga relatives niya. Ganun po. So clear talaga. Roger, yes, clear, po. Clear. Kasi alam mo, yes, may mga nakilala din akong ganyan. Dinala pa sa pamilya. 'Di ba? Pinakilala pa sa pamilya. Yung color natin last time, men in uniform din yon. Pinakilala sa pamilya as in parang walang bakas ng panloloko. Malaman-laman niya, kasal pala. Kumbaga pinagtakpan ng pamilya. So sa'yo, you are lucky, very clear si Roger, correct? Yes po, ma'am. Okay. So anyway, tuloy ang kwento. Naging kayo after 9 months ng ligawan. So, yes po, ma'am. After po nun, siguro mga lumipas po yung mga 2 buwan. Nag-decide po kami pareho na mag-live-in before, ma'am. Bakit ang bilis? Bakit within 2 months na kayo? Bakit live-in agad? Ano yung, paano kayo nag-come up with that decision? So, dahil nga po sa nature ng trabaho niya, sabi niya, gusto na daw po niya muna na-experience kung paano yung buhay ng may asawa. At gusto naman na daw po din yung magkaanak. Ako. So naman po, pumayag naman po ako. Pumayag ka? Tapos, Apo. Pero, bakit ka pumayag? I mean, luckily, okay, sige, sorry. Gusto ko na rin po kasi magkaanak. Okay. Apo. Okay. Kasi nga po, syempre, nagkakaedad na, so, pumayag na din po ako ng time na yan. At pinagpala naman po kami, nagkaroon po kami ng anak. Then, yun po, after ko pong mga anak, ma'am, doon na po nag-start yung medyo masalimuot na pangyayari. Okay. Tanong ko muna, no, after 2 months of being magjowa, nag-live-in kayo, correct? Tapos nabuntis ka na rin niya, correct? Apo, ma'am. Kumusta siya nung unang pagsasama ninyo and habang ikaw ay buntis? Yun po, ma'am. Doon na po naglalabasan lahat na meron na siyang mga nakaka-chat. Tapos may mga babae na pong nag-PM sa akin personally. Anong mga pinipm nila? Kung kilala ko daw po yung taong po. Okay. Kung ano daw po yung connection ko dun sa tao. So, doon na po ako na-shock. Kaya po nung time na nagbubuntis po ako, doon na po nag-umpisa yung mga problema ko sa kanya. Naakala ko, hindi mangyayari sa buhay ko yun. Ate, for sure, itong mga nagte-text sa'yo, may mga revelations sila. Ano yung mga nalaman mo from them? Yun nga po, na nakikita sila, personal, nag-date. Pero this was when? Nung hindi pa kayo nagli-live-in o nito lang siya? Ano na po kami, together na po kami. Buntis na po ako namin. So habang buntis ka. Okay. Hindi ito parang bago kayo magsama. So nung nabuntis ka na niya, doon na siya may mga kalandian. Hindi isa, hindi dalawa, kundi meron talagang marami. Tama ba? Yes po, ma'am. Apo. Bakit? Ano yun? Kasi walang nangyayari sa inyo. Tama? Apo. Kaya may mga nilalandi siyang iba. Correct? Opo, na malapit lang din po sa kung saan siya nakadestin naman. Okay. Ano pa yung kinuwento nung mga kachat niya bukod sa, yun na nga, may kalandian siya, lumalabas sila, may mga nakwento ba yung mga babae na yun na dinideny ka or yung ganon? Yes po. Dinideny po ako na wala daw siyang asawa, wala daw siyang pananagutan. So, syempre, sa part ko po, masakit po yun. Okay. Kinonfront mo si lalaki? Opo. Anong sinabi niya? Ang sabi po niya sa akin, mas pinaniniwalaan ko daw po yung ibang tao kumpara po sa kanya.
So, syempre po, ako po, mas naniniwala po ako dun sa mga nagma-message sa akin. Okay. Na with evidence po kasi. Anong ebidensya yung mga nakita mo bukod sa chat? Yung mga picture po nila together. Pinakita mo ba sa kanya yan? Opo, ma'am. O ano sabi niya nung pinakita mo na yung mga pictures? Tinatanggi pa rin po na. Wow. Hindi ako yan. Inedit lang yan. Hindi ako yan. Kamukha ko lang yan. Ganon? Opo. Parang sabi lang niya, matagal na daw po yun. Hindi daw po yun ngayon. Yung time na kami. Pero meron ka bang mga screenshot ng conversation with those girls? Yung may dates? Yes po. Meron naman pala eh. Tapos, ayun nga po na after duty niya, gusto nung girl na dun matulog sa bahay ng girl, ganun po. Pinapalabas siya, tapos with voice record pa. So anyway, saan umabot yung confrontation mo doon sa partner mo? I mean, kinonfront mo, dinideny niya. Wala po siyang inamin. Talagang walang inamin? Kahit may pruweba? Opo. Hanggang sa nung nanganak na po ako, di pa naman ako nakakalabas ng hospital. Binitin tayo. Hanggang sa nanganak siya, hindi pa man nakakalabas ng ospital, ano kaya ang nangyari? Ka-winner 0977-7000-915. Yan po ang ating text line. Hello? Hello? Hindi, ako yun. Huwag ka mag-alala. Ako yun. It's not you, it's me. It's my phone. Hello? Oo, phone ko yun, hindi mo phone. May limit lang kasi hanggang 12 minutes. Ewan ko ba bakit? Okay lang, ma'am. Oo, kaya wag mong isipin na ikaw ang mali. Ako yun. So, ito na nga. Nanganak ka hanggang sa binitin mo kami sakto. Hindi pa man ako nakakalabas ng hospital, ma'am. Nakipaghiwalay na siya ng tuluyan sa akin. Ha? Dahil sabi niya sa ugali ko daw po. Anong ugali ba ang sinasabi niya na ayaw niya sa'yo? Ugali po niya na palagi daw po ako nagdududa, palagi na daw po ako nagagalit. May pruweba ka naman na. Opo. And then, tuloy ang kwento. Ako yung galit na galit. Yun, ma'am. After noon, hinayaan ko lang po kasi. Mas inisip ko po kasi yung sitwasyon ko kasi kakapanganak ko lang po. Napaka BS. Kung kailan kapapanganak mo pa lang, alam mo yung, and then, tumatakas lang yun sa responsibilidad. Go. Inisip ko na lang, ma'am, na kailangan ko magpalakas para sa sarili ko, para sa anak ko. Then, sabi ko na lang din po sa sarili ko, after nitong pagpapalakas po, saka kita babalikan. Then after 3 months po na naging okay na ako, I think 2 months lang yata, binalikan ko siya, nag-file ako ng case against sa kanya. Okay. Dahil doon na po sa mga ginawa niya, syempre medyo apektado po ako. Unang-una yung mental health ko. Correct. At yung biglang pag-abandon na sa'yo sa mismong araw ng panganganak mo. Correct? Yes, ma'am. Okay. So, nag-file ka ng case and then? Ayan po. Ongoing yung kaso. Tapos, hanggang sa one time, umuwi siya, kinumpurant niya ako. Nasaktan niya rin ako. Huy! Napisik pa nung pananakit ang ginawa sa'yo? Physical po, physical. Like, suntok? So, parang ganun po. Tapos tinulak niya ako, tumama ako sa something na medyo bakal siya, okay. Nabalas, ganun. Okay. So, nagpa-medical po ako. Dinagdag ko po ulit sa kanya na kaso. Correct. Tama yung ginawa mo. And then? Yes po. Hindi ka ba humingi ng protection order?
Hindi ko na po muna inisip yun kasi inisip ko po na unahin muna yung case ko po doon sa kanila. Hindi kasi pwedeng isabay yun eh. Pwedeng isabay yung protection order, the fact na may pending case, kumbaga may existing case na pwede kanyang balikan anytime eh, 'di ba? Pwede 'yon. Although pwede naman whatever ang mangyari sa iyo, siya naman talaga ang magiging primary suspect bilang may nakapending nga na kaso. So anyway, tuloy po ang kwento. Yun ma'am, after po nun, parang nagharap po ulit kami dun sa military. Dun po sa nila. Sa channelinity. Apo. Okay. So, humingi siya ng tawad sa akin para bawiin ko yung kaso. Ako naman ma'am, bilang tao, naniniwala po ako sa second chance, kumbaga. Yes po ma'am. Hindi ko po inisip yung sarili ko ma'am kasi inisip ko in case na ma-discharge siya, paano yung pamilya niya na umaasa sa kanya, yung magulang niyang may sakit. So buti ka pa may puso, no? Okay. Inisip ko yun, ma'am. So kahit medyo masakit sa akin, pinatawad ko siya, ma'am. Okay. So nawala yung kaso? Dinismiss mo yung kaso? Yes, ma'am. Binawi ko po yun. Okay. Then, nag-decision po kami na ayusin yung pamilya namin para sa bata. Okay. So, since 2022, hanggang umabot po kami ng 2024, this February 2024 po kami nag-end. So, nagsama pa kayo for 2 years, correct ba? 1 year lang, ma'am. 1 year. Kasi October, 1 year and a half lang. Okay. Naman. Tapos, this, 2023 po kasi, ma'am, nag-decide po akong ibang bansa. Okay. Umabot lang po ako ng hanggang January. Kakauwi ko lang po nitong January. Okay. Sa Pilipinas po. Apo. Kasi nakiusap siya sa akin na umuwi na lang ako kasi nahihirapan po siya na malayo ako. Di nga. Apo. And then? Pinakinggan ko po siya. Umuwi po ako nitong taon, January. Okay. Tapos, after naman po na January 13, umuwi po siya, bakasyon niya. Tapos, okay naman po yung takbo ng relasyon namin. Then, ito na lang pong February 18, doon na po nagkaroon ng hindi magandang inaasahan ulit. Nagkasakita, nasakta na naman niya ako. At pinakamasakit po doon ay buntis po ako ngayon. Sa anong dahilan, bakit kanya sinaktan? Anong pinagtalunan ninyo? Usapin po sa pamilya, financial, ganun ma'am, yung naging reason namin. Pero alam niya na buntis ka noong mga panahon na yon? Hindi ma'am. Kasi February 18 po nangyari yun. So, I think parang 1 week na akong pregnant po noon. Oo. And nito mo lang nalaman na buntis ka pala? Opo. First week lang po ng March ko nalaman na buntis po pala ako. I wanna know, paanong pananakit ang ginawa niya sa'yo? Sampal? Suntok? Tinulak po niya ako. Tapos something na may matilos na bagay. Ganun ma'am. Hinampas sa'yo? Hindi po. Hindi ko na siguro detalye ma'am masyado. Okay, sige, okay lang. Apo. Basta nasaktan ka in short. Ayun. So, anong ginawa mo? Apo. Nagpa-medical legal po ulit ako. Tapos, umabot na po kami ngayon sa filing ng case po laban sa kanya. So, filing ulit tayo. Okay, so, ngayon, kumusta kayo ngayon? May existing na kaso, tama? Yes po. Anong ginagawa niya ngayon? Nanliligaw ba ulit or mas palaban na siya ngayon? Since po nung February 18, siya na po yung pumutol ng communication namin. Oh, bakit? Ano yung binitawan niyang salita bago niya tapusin or putulin yung communication with you? Wala po, ma'am. Meron ba siyang iba? Yes po. Paano mo nalaman na merong iba? Based po dun sa mga nababasa ko din, ma'am. Nababasang?
mga conversation din po nila. Paano mo nababasa yung mga conversation? Naka-login ba yung messenger niya? Opo. Di marunong. Opo, naka-login po sa akin. Okay. So, then din-activate na po niya nung first week din ng March. Kasi, hindi niya ba alam na naka-login? I mean, tanong ko lang, hindi niya ba alam na naka-login yung account niya sa'yo? O hindi niya talaga alam? Kumbaga, ano ba tamang tanong? Yung muna, hindi niya ba alam? Niya, ma'am. Alam niya. So, may point ba na pwedeng sinasadya niya yon para makita mo? O hindi naman? Yes. Parang ganun, ma'am. Oh. Bakit ka pa niya pinauwi kung magloloko rin naman pala siya? Tapos bubuntisin ka lang pala niya, tapos gagnaman ka niya. Diba? Anyway, so ngayon, wala nang communication and may kaso ka na sa kanya. Apo. Anong sunod? Nagkakaso po ako sa kanya kasi mayroon na po akong protection order galing sa DSWD. Very good. Mm-hmm. Apo. So ngayon, ayoko na po ng balikan. Gusto ko na po yung hustisya para sa akin, sa sarili ko, sa anak ko na nakasaksi ng krimen. Oh my gosh. Ilang taon yung anak mo nun? Mag 3 years old pa lang po siya. At para makita niya yun, di ba? So, anong gusto mong itanong kay Mama Colleen? Rachel. Tama po ba yung naging desisyon ko na ipakulong ko na lang po ba siya? Ano yung bumabagabag sa puso mo para tanungin mo ko kung tama ba yung desisyon mo? Kasi, hindi naman po ako masamang tao. So, iniisip ko po, after siguro niyang ma-discharge, gusto ko pa siyang makapaghanap buhay. Parang ganon. Gusto ko pa siya maging malaya siya. Kasi kung after niyang matanggal sa service, tapos may naghihintay pang kaso sa kanya sa labas, paano na lang siya? Paano na lang din yung pamilya niya na umaasa sa kanya ba? Naghahabol ka ba ng obligasyon o hindi na rin naman? No, hindi po. So wala Ever ka since po. So wala ka nang paki doon. Okay, tawagan uli kita. Tawagan uli kita kasi mapuputol uli, ha? Sige po, ma'am. Oo. Grabe. Ako yung nagagalit dito. Hoy, damay-damay to. Mag-react ka na. 0977-7000-915. Oo, anong masasabi mo? Pabida lang daw muna yung asawa at anak ni Jed Eds ng Pasig. Hello po. Rachel? Hello po. Okay. Yes po, ma'am. So, kaya mo tinatanong kung tama ba yung desisyon mo dahil iniisip mo na gusto mo siyang magkaroon pa rin ng normal na buhay after niyang ma-discharge sa trabaho niya. Correct? Alam mo, napakabait mo. Alam mo yung ikaw talaga yung literal na example na binato ka na ng bato pero siya binabato mo pa rin ng tinapay. You're so good. You're so kind. You're so forgiving. Iniisip ko po kasi, ma'am, meron din po akong magulang na kasalukuyan may sakit din po. Siyempre, kung ako po yung nasa sitwasyon niya, wala siyang magawa, tapos nakakulong pa siya. Medyo masakit din po yun. So dahil nakaasa ba yung magulang? Sige. Ayoko po kasi dumating yung time na makarma po ako. Naniniwala po ako dun. Alam mo, wala ka namang ginawang masama eh. 'Di ba? So, ipinaglaban mo lang yung hustisya na deserve mo. Pero maraming magsasabi ngayon, actually maraming nagsasabi ngayon sa text line, ituloy mo yung kaso. Pero ikaw, nasa sayo yan. Kung feeling mo hindi ka magiging happy sa desisyon na yan, edi wag. So siguro ang hingin mo na lang talaga is yung protection order for you na hindi ka na talaga sugurin at guluhin ng lalaking ito. Sige, kung feeling mo parang
ang nararamdaman ko kasi parang, okay, magkakaso ako, okay, makukulong ako, will I get the peace of mind na hinahanap ko? Feeling ko, hindi ka makakatulog at kukonsensyahin ka palagi pag alam mong nakakulong yung tao eh. Tama? Yes, diba? I know he deserves that. Pero, happy ka ba talaga? Okay ka ba talaga? Yun yung bottom line dito eh. Makakatulog ka ba ng maayos? Kasi alam ko ang bumabagabag sa'yo ngayon, mapapakulong ko nga yung tao, makukuha ko nga yung hustisya, but at the end of the day, I'm not yet happy, hindi pa rin ako masaya, kasi kawawa naman, nandun pa rin eh, diba? So, yung desisyon, nasa sa'yo yan. Pero yung pagpapakulong, tama naman yon to teach him a lesson. Kasi maling-mali, pinagbigyan mo na eh. Pinagbigyan mo ng 1 beses, 2 beses, hindi tumino, sinaktan ka pa rin, nandun na tayo eh. 'Di ba? So, sana pagtiisan niya o pagbayaran niya yung actions na ginawa niya, 'di ba? So, yun yung gusto mangyari ng karamihan. Kasi hindi mo deserve na masaktan, lalo kung nagpatawad ka na ng maraming beses sa kanya. But again, sabi ko nga po, ma'am, hindi ko naman siguro deserve na nandito ako sa sitwasyon na to kasi alam ko sa sarili ko, naging mabuti akong asawa, naging mabuti akong tao para sa inyo, sa pamilya mo. Ginawa ko lahat. Pero bakit ganito? I know. I understand. And valid yung nararamdaman mo. Pero, ang hirap po kasi na araw-araw, lagi po ako nagpapanggap sa trabaho ko na okay lang ako. Thank God po, may trabaho na kaagad ako. Lagi po akong hindi makapag-focus kasi sobrang bigat po kasi. Dahil hindi ko naman po mailabas sa kanila lahat kasi nakikita nila na okay lang po ako. Kahit po, pagdating ng madaling araw, nandun na yung hindi na ako nakatulog kasi iyak na po ako ng iyak. Yun lang yung chance ko na mailabas yung bigat na nararamdaman ko. Nakakausap mo ba yung magulang mo at mga kapatid mo tungkol dito? Hindi ko po sinasabi sa kanila kasi ang tingin po nila sa akin, matibay po ako. Kahit po anong problema ko, wala po akong sinasabi sa kanila. Alam mo ate, sabihin mo, magsalita ka. Kahit sabihin pa natin na paniniwala nila matibay ka, tao ka lang din naman. Kailangan mo sila ngayon. 'Di ba? Kailangan mong ilabas yung nararamdaman mo ngayon kasi Ate Rachel, hindi ka lang 1 beses nagbuntis, ngayon pangalawa na yan. Alam mo naman na siguro kung ano yung pwedeng maging epekto sa bata ng pagiging emosyonal ng isang ina. Hindi yan magiging maganda para sa bata. So, if you need na umiyak or kung gusto mo na gumaan yung pakiramdam mo, try to open up sa mga kapatid mo o sa magulang mo para gumaan-gaan at ma-release mo yung bigat. Kasi hindi na lang ikaw yung nagdadala ng bigat, totoo lang. Kahit yung nasa sinapupunan mo, naaapektuhan yan. So, if you really love your child sa loob ng sinapupunan mo, please, 'di ba? Ilabas mo 'yan. Wag mong sarilinin. Ngayon, again, yung desisyon ng pagpapatuloy na ipakulong siya, kung saan ka merong peace of mind, kung saan ka mas makakatulog at makakahinga ng maayos, yun ang sundin mo. Kasi ikaw naman yung magdadala niyan eh. Pero sana lang po this time, wag na tayong maging marupok. Pinagbigyan na natin siya, hindi lang 1 kundi 2 beses, pero inulit na naman niya. Alam ko, hinahangad mo at naniniwala ka sa pagbabago ng isang tao. Alam ko, nandun ka sa zone na kung ang Diyos nga nagpapatawad, sino pa ba ako? Si Rachel lang ako.
Alam ko may ganun kang thinking, tama, mali? Tama po. 'Di ba? Pero hindi rin naman, kumbaga tama rin naman na isipin mo naman yung sarili mo at yung mga anak mo. At huwag ka munang masyadong mag-give sa lalaking ito. Ngayon, kung babalik siya and he really proved yung kanyang worth sa'yo, na nagbago talaga siya, edi go. Pero sa ngayon, teach him the lesson. Kung hindi mo siya ipapakulong, sige. Pero wag mo na lang siyang ibalik muna sa buhay mo. Kasi I'm sure, babalik na naman, diba? Sasabihin na naman niya, ayoko na po. Baka lang kasi biglang bumalik na naman ng, hindi na talaga kita bubugbugin, promise. Babalik, mas magiging marupok na naman tayo, diba? So, tama na. Okay? Opo, ma'am. Lesson din para sa mga nakikinig ngayon, talagang, ako lang kilalanin pa natin ng bonggang-bongga yung pakikisamahan natin. At kung pwede lang, wag na tayong mawili dun sa live-in muna, 'di ba? Although goods kasi hindi kayo kasal, 'di ba? Mas madali ka makakatakas, goods naman. Pero ako lang, kapag ka ang lalaki, hindi ka pinapangakuan ng singsing, magduda ka na. Okay? Opo. So yun ate, I am sorry for what happened. And sabi mo nga, you are a strong lady. Nararamdaman ko that you are. But I would like to remind you that it's okay not to be okay. It's okay to open up, especially kapag hindi mo na kaya. Kasi mas mahirap yung sitwasyon mo ngayon, buntis ka pa. Kung ikaw lang yan, kayang-kaya mo yan eh. Pero ang iniisip ko yung nasa sinapupunan mo, ano yung emotional na pwedeng maramdaman ng bata sa sinapupunan mo at ano yung pwedeng maging outcome nito sa kanya. So, yun lang te, ha? Opo, ma'am. Sana nakatulong yung programa ko para kahit pa paano gumaan yung pakiramdam mo. Sobra po. Papasalamat po. Salamat din kasi pinagkatiwalaan mo ko. Ganyang sabi mo nga, I am a strong lady. Diba? Minsan sa sobrang tapang-tapangan tayo, nakakalimutan natin na tao lang din pala tayo nasasaktan. Tama, mali? Diba? Tama po. Lagi mo tatandaan, si Wonder Woman nga eh. 'Di ba? Medyo humina siya nung nawala yung mahal niya sa buhay. Tayo pa kaya. Kaya ate, yun na lang yung advice ko sa'yo. Whatever your decision, ituloy man o hindi ang pagpapakulong, basta pagka nagparamdam uli siya, hindi ka na magiging marupok muna sa kanya. Alright? Ayoko na po talaga. Ayan, tuldukan natin ngayon. March 22, 2024, sa oras na 1:16. Sinusumpa po daw ni Rachel na hindi na daw siya babalik. Ayan, nakakaloka. Hindi na po talaga, ma'am. Naka-jackpot na siya sa'yo no? Gumaganyan-ganyan pa siya. Ewan ko sa kanya. Pero ipag-pray lang sana Masama daw po yung ugali ko, ma'am. Ano daw? Yung ugali mo na Masama daw po yung ugali ko. Masama yung ugali mo kasi may pruweba ka naman pinapakita. Anong gusto niya? Yung mag-ano ka lang din? Ano yung tawag doon? Magbabaliwala ka lang sa... Oo, gusto niya ganon. Eh, di humanap siya ng iba, wag ikaw. Sira ulo yan Oo, so... Kaya nga sana, ma'am, dun sa mga men in uniform dyan. Yan na nga. Huwag nyo naman kaming ganito, hindi namin to deserve. So ano, may phobia ka na ba sa men in uniform? Parang gano'n na, ma'am. O hindi natin nilalahat yung mga men in uniform Nagkataon lang na may mga sumisira po ng pangalan ninyo. Yung mga katulad po ng partner ni Rachel. Ayan, baka magalit sa atin, baka mamaya abangan ako dito sa labas Natakot ako. Hindi naman, ma'am. Oo. So anyway, Rachel, maraming salamat. I know you are strong one. Kaya-kaya mo naman Alam mo, napakatalino mo nga kasi alam mo yung karapatan mo, alam mo yung dapat na ikaso. Very good ka dyan. Maraming mga kababaihan, sa sobrang rupok, hindi na nila alam kung ano yung batas na dapat ipataw sa mga ganyang klase ng tao. And you are very good, as in smart moves yung ginawa mo. Okay?
Yes po. Ayan na, sa mga kababaihan na may karapatan kayong ilaban at makakuha ng hustisya. Kasuhan nyo agad sa BAUSI, sa DSWD. Kung kaya nyo kumuha ng protection order din, please, lalo na kung pinipisikal kayo, kasi baka magulat na lang kami isang araw, tumumba ka na dyan, B. O, diba? Pero good news yun na meron ka ng protection order, B. Nawala na siya. O, diba? Ano po yun? Pwede po kayo magtanong sa DSWD para sa kaso na pwede nyong ipataw sa mga partner na nananakit ng babae. Oo, nananakit. Akala mo naman. Ewan ko sa inyo. Teka, tawagan ko lang for one last time si Rachel bago natin siya tuluyang bitawan on air. Umuulan na po yung text line natin, sobra-sobra. 0977-7000-915. O, sabi dito ni Ating Rachel, tuluyan mo na si Boy, feel ko. Pag lumaya yan, may kalayaan siyang saktan ka ulit. Siguro oras naman para protektahan mo ang sarili mo at ang anak mo. Mula po yan kay Sir E ng Mandaluyong. Ayan. Sabi pa dito, Mama Colleen, advice ko sa caller na kung hindi niya ipapakulong, lumapit siya sa tamang opisina sa work ni Guy para humingi siya ng sustento para sa mga anak niya. Pwede niyo pong ibigay number ko sa kanya para matulungan ko siya kung paano ang gagawin. Ooh! Tagasan po kayo yung nag-text? Oo, hindi na sumasagot si ate. Ate, sagutin mo! Naka-duty kasi, inistorbo natin. Kinuha natin yung oras niya. Oo, last na. Pag di pa siya sumagot, edi bye. Oo. Pero malinaw naman na hindi na talaga siya makikipagbalikan kay kuya mong Boy. Yun ang pinakamalinaw doon. Wala na rin siyang paki sa paghingi ng sustento kasi kayang-kaya naman daw niya eh. Minsan kapag humingi pa kasi tayo ng sustento, feeling natin may utang na loob pa tayo doon sa lalaki. May mga ganyang babae na parang wag na nga, para wala na akong connection talaga sa kanya. Oo. Hindi na sumasagot si girl. Oo, hindi na siya sumasagot. Baka back to work na siya. Wait lang po. Ayan, hindi na po siya sumasagot. But anyway, maraming salamat. Maraming salamat, Rachel, sa kwento mo. Maraming salamat sa pagbahagi. At alam mo yon, yung pagiging strong mo, marami po ang na-inspire sa'yo. Kaya maraming salamat po. So anyway, yan po ang kwento ni Rachel dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Marami pong nagte-text ngayon, sabi dito, Ate girl, ituloy mo ang pagkaso sa asawa mo, iwanan mo siya, wag mo na siyang tanggapin sa life mo. Laban lang, Ate girl. Ayan, sabi ni John Eric. Sabi naman dito, Mama Colleen, kailangan po niya ng bodyguard, pakibigay po number ko, sabi ni Iko. Sabi dito, Mama Colleen, sausaw ko lang sa sender. Ayan, iwan na niya, wala kasing kuwenta ang lalaking yan. Duwag-duwag, nananakit ng babae. Move on na siya at magdasal lagi sa mahal na Panginoon. Sausaw ni Rejected Boy Sadik. At sabi naman dito, ipakulong mo yan ng tuluyan, ipakulam mo, ako bahala. Ipakulong pati ipakulam. Sige na, mag-text ka, baby ko. Keep on texting. Anong masasabi mo para sa kwento ni Rachel? Maya-maya sa aking muling pagbabalik, babasahin ko ang mga sausaw ninyo. Once again, ito po ang kwento ni Rachel dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Pwede pong mag-voice message, i-chat mo si DJ Mama Colleen sa Facebook. Makikita mo yung mikropono na icon. Make sure na tahimik ang lugar kung saan ka magre-record para boses mo lamang ang maulinigan namin. Or mamaya po pwedeng tumawag 0915-312-8215. Once again, makisawsaw na po. Speak from your heart. This is Heart to Heart with Mama Colleen.
Bakit ba sa piling ko'y lumisan ka? Ano ang nagawa at iiwanan mo na? Di ko makita ang sagot kung bakit gagawin mo sa akin.